Celine's POV. Ayoko pang umuwi, ayoko pang iwanan ng Ilocos. Pero kailangan na talaga naming umuwi. Una, hindi kami nagpaalam na aalis kami. Alam kong nasa tamang edad na kaming magdesisyon para sa sarili namin, pero inaalala namin sila Mami, Daddy, Tito Mon at si Tita na sa malamang ay nag-aalala ng mga yun. Hindi pa man din kami nagpaalam. Napabuntong hininga ako't napasulyap kay Lucas na sinasabayan ng kantang tumutugtog sa stereo ng sasakyan. Kanina pa yan na tila hindi napapagod. Kinarer ni Lucas ang maganda niyang boses. Talagang ayaw magpatalo kay Beck yun. Please forgive me, ang title noon at nalimutan ko na kung sino ang kumanta. Unang line pa lang ng kantay todong-todo ng boses niya. Kunwari pa nga ay may hawak pa itang mikropono habang kumakanta. Nakaka-amuse siyang panoorin. Hindi ko talaga expected na may ganito rin siyang side. Wala lang, ang cute niya lang. Malayo pang biyahe bago kami makauwi sa Maynila. Kaunti lang ang dumadaan sa sasakyan kaya hindi na istorbong pagbirit ni Lucas. Nang mapansin niyang nakatitig ako sa kanya ay bumaling siya sa akin, saka ako kinindatan. Napatawa ako dahil feel na feel niya talaga yung kanta. Mapapabili na lang ako ng video ka sa kanya bukas para magdamag kaming kumanta hanggang mamaos kami. He's a fan of 80s and 90s music. I can say that. Kahapon kasi narinig ko siyang kumakanta ng medley non-stop songs sa CR. Ilang sandali pa'y nagbago ang music. Mukhang nalito pa si Lucas sa una dahil mali ang lyrics niya. But I knew that song. Kinakanta rin kasi yun ni Daddy, kaya sinabayan ko siya sa chorus. Naalala ko na pala yung kumanta nung Please Forgive Me, si Bryan Adams. Siya din kasing kumanta nung Heaven. You know that song? Tanong niya habang nasa kalsada ang mata. May nakakasalubong na kaming mga truck na naglalaman ng bigas at iba pa. Halatang mabigat kaya ingat na ingat si Lucas. Yeah, palagi ko naririnig si Daddy na kinakanta yan. Tuwing may celebration sa bahay at nagre-rent talaga kami ng videoke. Hindi sa pagmamayabang ha, pero magandang boses namin tatlo nila Mami at Daddy. Ang totoo niyan, abot ni Mami ang mga high notes. Lagi siyang nananalo sa mga singing contest ng kabataan niya at yun ang namana ko sa kanya. Umabot rin siya sa ibang bansa dahil sa husay niya sa pagkanta. Hindi nga na akong gaanong bumibirit dahil nahiya ako. That was Ian's favorite song. He always asked me to sing that song for him. Hindi kasi siya marunong kumanta, baka umulan lang. He chuckled. Sa aming tatlo ay ako lang ang biniyayaan sa pagkanta. Si Angelica sa pagsayaw habang si Ian pinanganak lang. He joke kaya sabay kaming napatawa. Hindi ko alam na may tinatago rin pala siyang katarantaduhan sa katawan. Wala siyang talent? Nagtatakang tanong ko. Imposibleng walang talent si Kuya Sian dahil lahat sila magkakapatid ay talented. Santiago kaya sila, imposibleng wala talaga. Meron, simpleng sagot ni Lucas. Meron naman pala ano? Pambababae. He answered flatly. Walang emosyon sa muka, napaismid ako sa sinabi niyang yun. Patiri naman ikaw, sabi ko pa. Totoo naman kasi na babaero rin si Lucas. Nakita kong paglamig ng titig niya, mahigpit niyang hinawakan ng manibela ng sasakyan at saka nagsalubong ang kilay niya. Crush ko talaga si Lucas noong kabataan ko. Lagi ko siyang nakikita sa mga magazine, billboards, tapos sa SOCMED. Siyempre sa gwapo niyang yan, sinong di magkakagusto sa kanya? Bukod sa gwapo, matalino at mayaman siya, kaya may ibubuga. Yung ugali nga lang niya patapon. Nakita kong paano niya itrato mga babae noon. Papalit-palit siya ng partner every week. Tapos ang rumor pa ay babaero daw siya ng. Totoo naman dahil ako mismo nasaksihan ng pagiging babaero niya. Kaya noong nalaman kong siya ang pakakasalan ko'y talagang nabigla ako. Hindi sapat ang paghanga ko para pakasalan siya. Natakot ako para sa sarili ko kasi siya pa ang mapapangasawa ko. Paano kung ipagpalit niya rin ako, diba? Paano kung saktan niya ako? And worst, paano kung gagawin niya lang akong parausan? Kilala ko siya, si Santiago. Nakukuha at nagagawa niya lahat ng gusto niya nang walang kahirap-hirap. Pero habang kasama ko si Lucas nitong mga nakaraang linggo, mukhang mali ang pagkakakilanlan ko sa kanya. Hindi niya ako sinaktan, bagkus inilagaan niya ako. He showed me care that I don't know if I deserve it. Hindi niya ako pinabayaan at ginagawa niya ang lahat mapasaya lang ako.
Dinala niya ako sa Ilocos para ipasyal dahil nabuburyo na ako sa bahay. Nagluto siya ng itlog para sa akin kahit hindi siya marunong. He even saved me from that. Wala na ako may hiling pa dahil masaya ako sa piling ni Lucas. Pero ang kinatatakutan ko lang ay paano kung dadating ang araw na iiwan niya ako. Ang daming paano and what if na nabubuo sa utak ko. Hindi naman maiiwasan yun lalo na't naging kaugalian niya yun. Pero sa lahat ng yun, ang pinaka-kinatatakutan ko yung iiwan niya ako pagkatapos kong malaman sa sarili ko na hulog na ako sa kanya. Nasanay na ako sa presensya niya. Halos hindi na nga ako makatulog kapag wala siya sa tabi ko. I already quit since the day I marry you. I'm not a womanizer anymore, Celine. Malamig na sabi ni Lucas kaya nabaling sa kanyang atensyon ko. At least, naging babaero ka pa rin, I said as a matter of fact. Kapag ko ay naramdaman kong pag-iba ng atmosphere sa paligid, doon ako tumahimik. Why can't you see it? I changed because of you. He trailed off na napatigas sa akin sa kinupuan ko. Napakurap-kurap ako't dahan-dahang humarap sa kanya. Malamig pa rin ang mata ni Lucas. Inaamin ko sa sarili ko na babaero talaga ako noon. At lumalabas kasama ng iba't ibang babae gabi-gabi. I fucked them and threw them away in an instant and tumikim siya na parang may kung ano nakabara sa lalamunan niya. Bigla akong kinabahan sa susunod na sasabihin niya. I'm sorry because I cheated on you on our first night. He confessed at saka iginilid ang sasakyan. Hindi ako nakapagsalita. Naramdaman ko na lang na tumulo ng luha ko sa mga mata ko. Iniwas kong tingin sa kanya at binuksan ang bintana sa gilid ko kahit bukas ang aircon ng sasakyan. I stare upon the cliff in front of me. Doon ko binuhos ang atensyon ko habang dinadigest yung sinabi niya. It's like he dropped the bomb in front of me na hindi man lang ako nakapaghanda. I should act like it's nothing to me, right? Because we only married for inconvenience. Dapat hindi ako naapektuhan. Pero hindi ang sakit. Ang sabi niya sa akin busy siya kaya hindi niya ako pinapansin. Yun pala may kasama siyang ibang babae. Unang gabi namin yun bilang mag-asawa. Hindi ba dapat kaming dalawang magkasama? Pero bakit yung babae niyang kasama niya? Kasal na kami noon so it means he really cheated. Nasasaktan ako. Inaamin ko pati ang ego ko bilang babae at bilang asawa. Hindi man lang niya nirespeto ang pagiging mag-asawa namin. Alam ko namang pareho naming hindi ginustong kasal pero kung mambababae siya, hindi sana yung noong unang gabi ng kasal namin. Naalala kong gabing yun, hinintay ko siya sa kwarto namin. Pagkatapos kasi ng kainan ay umalis si Lucas nang walang paalam. Mag-isa kong in-entertain ng mga ninong at tinang pati ng mga bisita. Tinatad ko siya ng text hanggang sa nakatulugan kong paghihintay. Nagising ako kinabukasan na nakatayo siya sa harapan ko doon na sinabi na dapat maghiwalay kami ng kwarto. Naguguluhan man ay pumayag pa rin ako. Hinayaan kong umagos ang luha sa mga mata ko, tinayaan siyang ipagpatuloy yung sasabihin niya. Continue, garalgal ko sabi. Hindi ko kaya itong nararamdaman ko, ang sakit kasi Gusto kong bumaba at tumalon na lang sa bangin na nasa harapan ko kung wala lang akong maiiwan. Parang pinipiga yung puso ko. Pero pinilit kong kumalma. May dahilan siya. Yun ang paulit-ulit kong pinasok sa kokote ko hanggang sa kumalma ako. Nakita kong tumungo si Lucas at saka lumunok. I did that because I am mad at my father and to you. Ayoko pang ikasal. I'm still enjoying my life until he called and said, I need to marry you. When I went home, I disagreed but he persisted so he forced me. If I won't marry you ay kay Sian at Angelica lahat mapupuntang mana ko. Wala akong makukuha. So even though I don't want to, I still do it for the sake of my inheritance. Pinaghirapan ko yun, hindi pwedeng wala akong makukuha ni Katiting. He explained habang habol-habol pa ang hininga. On our first week, I hated you so I always went home late and doesn't even talk to you. Until our second week came, I saw your efforts and that's when I approached you to eat with me. Also that night, I convinced myself to permanently stop sleeping with different women. Nakagat kong labi ko, bumilis ang tibok ng puso ko na parang hindi nasasaktan kanina. I started to be nice towards you. I cook even though I don't know how. He chuckled. And when I saw that man pointed this gun to you, I saw nothing but red. Hell, I hate it when you're hurting. Seeing you scared and trembling like that makes me want to kill someone.
He paused and gave a deep breath. No, I won't let them hurt you like that. You're pure and innocent. You don't deserve that. Kapag ay lumamlam ang mata ni Lucas at masuyong umiti sa akin. Thank you for coming into my life, Celine. Because of you, I learned to be true to myself again. I learned how to smile and care again. I'm sorry if I'm cheating. I'm sorry if I hurt you. Believe me, I promise I will make it up to you. He gently caressed my cheeks. Nang hindi ako nagsalita ay pinagdikit ni Lucas ang noon namin and then he whispered, I'm sorry, forgive me. And I just nodded my head kahit hindi ko pa alam sa sarili ko kung mapapatawad ko nga ba siya. Cheating is always a choice but I still believe him. I always do. Alam ko nasaktan ako, sinaktan niya ako. Pero hindi ko kayang magalit sa kanya. I can feel the sincerity in his voice when he is explaining. He said he cares for me. Yun na lang ang natitirang dahilan na panghahawakan ko hanggang sa huling hininga ko. Tahimik kami buong biyahe. Kahit papanig gumaan ang pakaramdam ko. Nasaktan ako dahil nangaliwa si Lucas pero agad rin yung nabawasan nang marinig kong eksplanasyon niya. Wala naman taong perpekto, hindi ba? Lahat din naman nagkakamali. May rason siya at humihingi siya ng tawad. Ang Panginoon nga nagpatawad, kaya sino ko para hindi siya patawarin. Nang makarating kami sa mansyon na hindi kami agad nagkibuan, natulog kami magkatabi pero hindi kami nagyakapan. Ang awkward lang, wala kaming umik pareho at hindi ako sanay. Kinabukasan, as usual ay nagising ako, wala na si Lucas sa tabi ko. Naligo ako at saka bumaba na upang magagahan. Nang tingnan ko ang orasan ay alas 7 na pala, masyado ko yatang in-enjoy. Matulog dahil sa haba ng biyahe, walang tao sa kusina kaya nagkibit-balikat na lang ako. Kumain na kaya siya? Halos malaglagan pang ako nang makita ko sa lamesa. Punong-puno yun ng masasarap na pagkain. Mukhang mag-heavy breakfast ako ngayon ha. Sino naman kaya may pakana nito? Uupo na sana ako nang may makita ko medyo kalakihang box na nakapatong sa may upuan. Dahan-dahan ko yung kinuha at napansin may sulat. Celine, my wife, my baby. I told you I will make it up to you. I helped the chef to cook. Hope you'll like it. Again, I'm sorry. Forgive me, my wife. Heart, heart. Love, Lucas. Mas gwapo kay Sian. Napangiti ako. Hindi talaga siya magpapatalo. Inilapag ko sulat sa gilid ng mesa at saka binuksan ng box. My eyes glisten in tears when I saw what is inside. These are all my stolen pictures when we are in Ilocos. Mukha pa akong tanga sa ibang picture kaya nakakahiya. There are also tons of chocolate inside. Ferrero, Toblerone, Snickers, and lahat yun favorites ko. Ilang sandali pa'y kinuha ko mga kalitang box sa gilid at saka binuksan yun. Namilisbis ang luha ko na mapagtantong isang sing-sing. Pinunasan ko ang pisngi kong nabasaan na ng luha. Ang bilis na tibok ng puso ko, nanginginig pang mga kamay ko nang isinuot ko yun sa daliri ko. It perfectly fits my finger. Kulay silver yun at may maliit na diamanting hugis corona sa gitna. Napakagatlabi ako. Ang saya ko at the same time ay emosyonal. Ganito pala bumawi ang lalaking yun at parang gusto kong mag-away na lang kami palagi. Itinabi ko ang box at saka nagsimula ng kumain. Nang matapos ay tumayo ako at saka nagpunta ng lababo para maghugas ng pinagkainan ko. Grabe, busog na busog ako pero bago yun ay tinakpan ko muna ang mga pagkain. Baka kasi langawin. Sayang at ang sarap pa naman. Napakalutang loob ko nang may makita kong nakadikit na sticky note sa may sink. Pinunasan kong kamay ko at saka yun kinuha. May pahabol pa palang loko. Yes baby, do you like my makeup to you starter kit? After washing the dishes, can you meet me at the pool? I'm waiting. Nakangiti kong tinapos ang ginagawa kong paghuhugas at saka lumabas. Tinungo kong pool at naka plain white v-neck shirt lang at maong na shorts. And there, naabutan ko si Lucas na nakatalikod na tila may kausap sa phone. Napasimangot ako, sino naman ba yun? I swear kapag babae ihuhulog ko talaga siya sa pool. Maring ko pinakinggan ang usapan nila. Yung boses niya lang pala at yung mga pinagsasabi niya sa kausap niya. I won't, yeah, okay, thank you. He said and he then ended the call. Who's that? I asked nang naglakad na si Lucas palapit sa akin habang nakangiti. Si Sian, nagpapatulong sa akin. May natitipuhan na daw binata ng kapatid ko. Masigla niyang sabi na tila proud sa kanya nakababatang kapatid. Ano naman ngayon? Binata naman na talaga si Kuya Sian na. 27 na nga siya eh. He intertwined our hands saka kami naglakad papuntang likod ng bahay. Bakit pa niya ako pinapuntang pool kung sa likod lang din naman pala kami pupunta? Di sana nag-shortcut na lang ako sa kusina.
Anong gagawin natin dun? Hindi makapaghintay na tanong ko. Sikretong malupit, he playfully answered na siyang kinatawa ko. Grabing pag-upgrade niya ha, may pag-ganyan-ganyan pa siya ngayon. Hoy, ano yan? Singal ko dahil naramdaman kong pagtakip na panyo sa mga mata ko. Wala akong makita kaya napasimangot ako. Wait a minute baby. Paus na sabi kaya napalunok ako. Ang sexy na nga niya tapos ang sexy pa ng boses niya. Nahiya naman ako lalo. Life is so unfair. Turn around. He commanded and I obliged. Utos niya at sinunod ko. O tapos, tanong ko nang makaharap na ako sa kanya pero hindi pa rin niya inaalis na nakapiring sa mga mata ko. Ikot ka ulit 3 beses. Utos ni Lucas ulit. Napaismid ako. Anong trip ng lalaking to? Seryoso? Ano to birthday party tapos babasagin yung banga? Piloso pong tanong ko. Ang daming masatsat. Ikot na. Final na sabi ni Lucas. Napabuntong hiningakot saka umikot. Medyo nahilo pa nga ako slight. Happy? Satisfied? Alisin mo na yung piring ko please. I also pursed my lips to convince him. Okay, as you wish. Sabi niya saka inalis ang piring ko. Anong? Naputo lang tanong ko na makita kong nasa harapan ko. Gosh, kung kanina'y sobrang saya ko, ano pa kaya ngayon? Sa akin yan? Sure ka? Walang halong biro? As in true na true, hindi false? Paninigurado ko sa kanya habang nakatingin sa McLaren Senna na sa harapan ko. He nodded while smiling. Sa sobrang saya napayakap ako sa kanya at nahalikan sa labi. Dampi lang yun, ramdam kong pagtawa ni Lucas ngunit kapag uwan ay niyakap niya rin ako pabalik. How? Paano mo nalaman? I asked curiously. Remember yesterday? Nakita kita nakatitig sa car poster, so I assume you like it. Sagot niya saka inipit ang buhok ko sa gilid ng tenga ko. Napakagatlabi ako ng mahulog ang luha sa pisngi ko. That is my favorite car. Matagal ko na pinangarap na magkaroon yan kaso ayaw ni Daddy. Imagine that I am now 26 but he still doesn't want me to drive. Even though may driver's license na ako. Kahit si Mami ay ayaw. Kaya kahit kaya ko naman yung nabilihin ay hindi ko pa rin ginawa. Hindi ko kayang salungatin ng mga magulang ko. Hinding-hindi. But my dad, sabi ko, natakot ako bigla. Paano kung pagalitan niya si Lucas dahil binilan niya ako ng sasakyan? I already talked them last night and he agreed but in one condition. Pambibitin niya at saka pinasadahan ang buhok gamit ang kamay. Ano raw yun? I nervously asked. Namamasa ng kamay ko. Basta daw kasama mo ko kung lalabas ka. Nakangiting sabi ni Lucas. Napalabi ako. Paano kung importante yung pupuntahan ko? Sasama ko pa rin ba siya? Pero okay na yun para siguradong safe ako. Nakangiti akong tumango-tango sa kaniyakap siya ulit. Chancing ka misis. Narinig ko pang sabi ni Lucas kaya piningot ko siya. Aray, what the? Daing ni Lucas pero imbis na pakawala ng tenga niya ay mas lalo ko yung inikot. Ano ka mo? Wala baby, sabi kong ganda mo. May upper lips tag up. Pakilakasan nga, hindi ko marinig. Aray ko misis ko, ang sabi kong ganda mo. I smiled, ngiting panalot sa kapinakawala ng tenga niya. Napatspas siya sa kaminasayang tenga niya. Battered husband na ako nito, bulong niya sa sarili niya kaya inirapan ko siya. Susi, tanong ko sa kaniladang kamay ko sa harapan niya. Aligaga naman ni Lucas na pinasok ang kamay sa bulsa ng slacks niya saka kinuha ang susit nilagay yun sa manakabukang palad ko. Nang makuha yun ay walang pasabi akong tumalikod at naglakad papuntang bahay. Dahil nasa likod kami ng bahay ay sa backdoor na ako dumaan. Biyernes ngayon kaya naglalabang mga katulong. Nginitian ko si Aling Edna nang kawayan niya ako. Good morning ma'am, masiglang bati niya. Good morning po. Balik na bati ko. Maglalakad na sana ako na may maalala ako. Kain na lang po kayo sa kusina kapag nagutom po kayo. May mga pagkain po doon, masyadong madami. Pwede niyo rin po kayong kumuha para sa mga anak niyo. Maraming salamat po ma'am. Good morning ulit. Pagpapasalamat niya at malawak ng ngumiti. Halatang tuwang-tuwa sa narinig. Walang anuman po. Nahiga ako sa kama at saka tinawagan si Daddy. What's up princess? Napangiti ako na marinig ang suwabing boses niya. Siguro nagtatrabaho siya ngayon o kaya nagkakape habang nasa living room. Hi Daddy, thank you po. I love you na po talaga, masayang sabi ko. Muling nangilid ang luha ko. Gosh, masyado akong madrama ngayon. Taon na ito, ako na talaga. I love you too princess. Just be careful, okay?
When you want to drive, ask your husband to accompany you for your safety. Rinig ko ang pagod sa boses niya kaya nag-alala ako. Are you okay, Daddy? Where's Mom? Are you taking your meds? Nag-aalala ang tanong ko. May sakit kasi sa puso si Daddy kaya hindi dapat siya mapagod o kaya ma-stress. We can't risk him. Not now, not tomorrow, not too soon. I'm okay. Sumikip lang konti anak pero okay na. Ikaw, how's your short vacation? Kapag kaway tanong niya, pero nandun pa rin ang pag-aalala ko. Napangiti ako. Very good naman, Daddy. Ang ganda po doon. Sa susunod isasama na po namin kayo. Napatingin ako sa pintuan ng bumukas yun at niluwa si Lucas na nakasimangot. Umirap lang ako at nakinig sa sagot ni Daddy. Kung aabot pa ako anak, always remember that I love you and your mom always. Sagot niya kay napaluha ako. Hala, don't talk like that, Dad. That's bad. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, Daddy. Nasasaktan ako. Huwag ka pong magsalita ng patapos. Sabi ko kaso tumawa lang siya. Ramdam kong pagpulupot ng kamay ni Lucas sa bewang ko na parang kinakalma ko. Why are you crying? He mouthed. I just shake my head. Pero Daddy, sure akong hindi yan mangyayari. Pagpapagaan ko sa nararamdaman ko. Paano mo nasabi? He asked. I chuckled and smiled. Kasi po masamang damo kayo kaya matagal pong mamatay. Peace po. Nakitawa rin si Lucas sa tabi ko kaya inirapan ko siya. Hindi naman kasi siya kasali. Okay, sabi mo I'm gonna hang up na, princess. I still have work to do. Say hi to your husband for me. Moa, I love you anak. Rinig ko pa na tunog ng paghalik niya sa kabilang linya kaya napatawa ko. Okay po, I love you too. Then I ended the call. Tumagilid ako't yumakap sa mabangong si Lucas. Hi raw, sabi ni Daddy. Sabi ko't mas lalong siniksik ang katawan sa kanya. O tapos, gusto mo bang matulog sa labas? Kunwari malamig kong tanong. Nakakaumay yan o tapos niya na yun na yan. He laughed, pinagmasdan ko mukha niya. Ang gwapo niya talaga. In love ka na niyan. He teased na makita niya nakititig ako sa kanya. Pabiro ko siyang sinampal at pinanggigilan ng tungki ng ilong niya. Aray, battered husband na talaga ako. Napatawa lang ako sa pag-inarte niya. Napaka-arte siguro niya kung babae siya. Mas maarte pa siya sa akin. Girl version niya si Angelica. Hindi may tatanggi na magkapatid talaga sila. Meron pala nun? Kunwaring gulat na tanong ko. Pinaikot ni Lucas sa mata saka ko hinapit papalapit sa kanya. Oo nga, halika nga dito, pakis. Tinaboy ko siya. Ano ba, para kang bakla? Pangasar ko. Yung pag-ikot niya kasi ng mata ang arte. Para siyang babaeng natrap sa katawan ng lalaki. Moody din siya at dinig ako kapag nararegla. Talaga, anakan kaya kita? He playfully smear kaya napalunok ako. Ano ba tong pinasok ko? Sana talaga tinikom ko na lang tong labi ko, hindi ba? Gago, alis. Tinulak ko siya muli palayo sa akin nang maramdaman kong haplos niya sa pangupo ko. Oh, you're cussing. Asan na yung tooth? Pangasar niya, pinaikutan ko lang siya ng mata. Bakla ka, hindi ko natapos sa sasabihin ko nang makita ko si Lucas at tinanggal ang damit sa harapan ko. Huy gago, ano yan? Kinakabahan na tanong ko, tinaling niyang kamay ko gamit ang damit niya na siyang kinagulat ko. Ilang sandali pa'y malakas akong napasigaw at napahalakak. Lucas, nakikiliti ako! Ilang linggo nang lumipas simula na itali ni Lucas ang mga kamay ko sa kama. Nakala ko nga ay may gagawin siya pero iniwan niya lang ako doon na parang tanga. Ang sabi niya ay kasalanan ko raw yun kasi tinawag ko siyang bakla. Whatever, para naman kasi siyang ganun, napaka-arte. Ang attitude niya masyado, dinig pa ako kapag akong nararegla. Saan tayo pupunta? He asked while sitting beside me. Shut up, Santiago. Sabi ko't pinukus ang tingin sa daan. Yes, I am now driving my baby. McLaren sana. Last week pa, pupunta kami ngayon sa mall kasi namiss ko nang gumala. Magpapakulay nga sana ako ng buhok dahil sawang-sawa na ako sa kulay itim. Nagkakotse ka lang, inaaway mo na ako. Pilit ni Lucas, pinalungkot ang boses niya na siyang kinangiwi ko. Baka nakalimutan mong pinagtaksilan mo ko? Taas kilay na tanong ko. I always bringing that up kasi tumitiklop siya. Halatang nagsisisi sa ginawang pambababae noong unang gabi ng kasal namin. Wala lang, gusto ko lang siyang asarin. Sabi ko nga tatahimik na ako. Dinilaan pa niyang labit sa tumahimik at nag-cellphone na lang. Napangiti ako. Understanding nga talaga siya tulad ng sabi ni Kuya Sian. Mula noong umami siya nagloko siya ay lagi na siyang tumitiklop pagdating sa akin.
Panginasar ko naman siya, imbis na sumagot ay tumatahimik lang siya. Joke lang, ito naman, halika nga dito, kiss mo ko. Sabi ko dahil laylay ng balikat niya at nakasimangot. Para siya nalugi sa sibuyas. His face immediately brightened bago ako hinalikan sa labi. Tinugon ko yon pero siya mismo unang pumutol. Eyes on the road, baby. Bumisi siya. Pabitin ha? Pagkadating sa mall ay sa salon ako kaagad dumiretso. Gaya nga nasabi ko'y magpapakulay ako. Si Lucas naman ay nasa likod ko't may kasamang 2 men in black. Sa tuwing aalis kami, lagi silang nakabuntot sa amin. For safety of course. Nasanay na rin ako dahil para din naman sa seguridad ko. Mas maganda na kapag prepared. Good morning, madam. Welcome aboard. Bati ng stylist at saka ako pinaupo. Narinig kong hagikikan ng mga babae sa gilid habang nakatingin sa likod ko. Napanguso naman ako sa katinawag si Lucas. What? He mouthed while his forehead was creasing. Kissed me. I mouthed at saka nginusong labi ko. Natatawa si Lucas na lumapit at saka ako mabilis na hinalikan sa labi. Narinig kong pag-ungos ng mga babae kaya napangiti ako. He's mine. Kuha ka ng upuan, dito ka lang sa tabi ko, okay? Utos ko't umaksyon naman siya. Bakit aircraft ang team? Tanong ko sa stylist kapag kuha na mapansin ko ang loob ng salon. Para ka kasi nasa loob ng eroplano dahil sa ayos ng salon. Ang ganda lang pagmasdan, pati yung mga stylist naka-flight attendant. Uniform din, ngumiti lang stylist at saka sumagot. Birthday po kasi ng may-ari ng asawa ng may-ari ng salon at piloto po siya kaya ayun po. Nginitian ko lang siya pabalik at saka tinurong kulay ash gray na pangkulay ng buhok. Maski si Lucas ay gusto rin yon para sa akin kaya yun ang pinili ko. Maputi naman kasi ako kaya kahit na ano'y babagay sa akin. At dito na po nagtatapos ang 7 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.